pinagpalang araw na to. Yung nandito tayo, pinagpala na po tayo. Amen. Hallelujah. At alam ko po na ang Diyos ay nalulugod sa bawat isa sa atin sa umagang ito kasi nandito po tayo at pinili po nating umaten kaysa pumunta kung saan-saan. Amen po? Amen. Amen. Itong magmula po sa week nito, ang ganda-ganda po ng topic natin. Amen. Choose wisely. Ito po ay series the whole month po ng April. Amen? Amen. At ang naibigay po sa amin na topic ay choose God. Sabihin natin, choose God. Choose God. Amen. Hallelujah. Praise God. So, ang buhay sa mundong ito ay punong-puno ng pagpapasya at pagpipili. Amen po ba? Amen. Meron tayong kalayaan na pumili. Magpasya, ano man ang piliin po natin. Kaya lang, pag nagkamali tayo sa pagpili, apektado siyempre ang buhay natin. Right? Tama. Parang walang Right? Right. Amen. Hallelujah. Tayo ay produkto ng ating mga desisyon. Ano man ang desisyon mo kahapon, eto ka ngayon. Ano man ang desisyon mo ngayon, magiging ganito ka bukas. So, tama man o mali. Kaya napakahalaga po ang desisyon po natin. Amen. Amen kanyo mo ta. Amen. Praise God. Hallelujah. Ngunit sa pamamagitan ng salita ng Diyos, wow, tayo ay makakapili ng tama na naaayon sa kanyang kalooban. Sapagkat ang Biblia ay hayag na kalooban ng Diyos. Wow, buti na lang po, meron po tayong guide, yung salita ng Diyos. Kung hindi mo na alam kung anong gagawin mo, kapatid, ang napakagandang gawin mo ay puntahan mo ang salita ng Diyos. Sabi niya dito, there are minor and major decisions we have to make. That's why we need to choose wisely. Sabi natin, choose wisely. Wisely. Amen. So, starting this Sunday for this whole month of April, we will talk about our new series entitled Choose Wisely. Sabihin natin, Choose wisely. Isa pa. Choose wisely. Ayan. Hallelujah. At sa ating pag-umpisang topic, join us to our exciting topic today entitled Choose God. Wow! Hallelujah! Sinong excited? Amen. Sabihin nga natin, choose God. Choose God. Ang dami naman nating pwedeng pagpilian, di ho ba? Pero ito pong sasabihin ko sa inyo, piliin po natin lagi ang Diyos. Hallelujah. Tayo po tumayong lahat at manalangin tayo. Amang banal na nasa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, sa araw na ito, sapagkat, Panginoon, kami na naman po ay nagkatipon-tipon sa isang lugar upang ikaw ay mabigyan, O Diyos, ng papuri. O Lord, hallelujah. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin. Pagpalain nyo yung mga iniwanan po namin, Panginoon. Pagpalain nyo ang salita ng Diyos na siya pong maririnig namin, O Diyos, sa araw na to. At hayaan po ninyo na hindi po lamang po kami tagapakinig, bagkus lahat po ng natutunan po namin na simpleng bagay lang, Panginoon, ay gagawin po namin ayon sa iyong salita. We thank you, Lord. We bless you. Holy Spirit, we invite you in our midst today. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen and amen. Wow! Hallelujah. Praise God. Hallelujah. For us, choosing God is the best choice that man should choose according to the book of Deuteronomy. Ayan. So, pwede bang basahin po natin ang the book of Deuteronomy? Yun po yung text natin sa umagang ito.
Ayan po. Deuteronomy chapter 30, verse 15 to 20. Now, listen. Today, I am giving you a choice between life and death, between prosperity and disaster. For I command you this day to love the Lord your God, to keep his command, decrees, and regulations by walking in his ways. If you do this, you will live and multiply, and the Lord your God will bless you, and the land are about to enter and occupy. Sige po, lakasan po natin. But if your heart turns away and refuse to listen, and if you are drawn away to serve and worship other gods, then I warn you now that you will certainly be destroyed. You will not live in long your land and crossing your Jordan to occupy. Today, I have given you the choice between life and death, between blessing and curses. Now, I call you on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life, so that your descendants might live. Verse 20, you can make this choice by loving the Lord your God, obeying Him, and committing yourself firmly to Him. That is the key to your life. And if you love and obey the Lord, you will live long in the land and the Lord swore to give your ancestor Abraham, Isaac, and Jacob. So yun po yung text po natin sa umagang ito. Praise God. Hallelujah. Grabe ang Lord, ano? Grabe. Sino po dito ang, nung kayo po nasa high school, elementary, nagkaroon kayo ng examination multiple choice? Yung A, B, C, D, ganon. Dito nagbigay ng Lord ng multiple choice, pero sinagot pa rin niya. Siya rin ang sumagot. God is a very good God. Amen. Thank you, Lord. Hindi na tayo pinaghihirapang mag-isip pa. Ito, sabi niya, buhay, kamatayan. Sabi niya, piliin mo buhay. Sino po dito ang pipiliin ng kamatayan? Ay, delikado po yan. Kaya nga po, wala na tayong masabi sa Panginoon, talaga napakabuti ho ang Diyos natin. He's a very, very good God. Amen. At tandaan po ninyo, ni minsan hindi niya inisip ang ating pong mga ikasasama. Puro po ikabubuti ang kanya pong nasa kaisipan. At ang plano niya sa atin ay maganda, mahabang buhay. Jeremiah 29:11. I know the plans I have for you, plan to prosper you, not to harm you. Kaya kapatid, yung katabi mo, plano ng Diyos na pasaganain yan. Amen. Huwag mo malilitin yan, yayaman yan. Hallelujah. Praise God. Actually, mayaman na yan. Kaya lang, hindi niya sinasabi kasi baka utangan mo. Kasi ba't ka utang, mayaman ka rin eh. Yeah. So yan. Grabe talaga ang Lord, ano? Amen. Hallelujah. Especially when it becomes a major decision. Ang Panginoon gusto niya talaga na pipili natin yung tama. Hallelujah. Kasi dalawa nga kami ni Mami, kaya magsasalit-salita lang po kami dito. Huwag sana kayong magsawa. Ano po? Oo. Amen. Hallelujah. Okay, God give us the freedom to choose. Amen. Meron tayong kalayaan, pero hindi lahat ng ang ano natin, pipiliin po natin ay naaayon sa kalooban po ng Diyos. Tulad ng sinabi ko kanina, na mahalaga po ang desisyon po natin. Amen? Nagbigay siya ng multiple choice. Yan yung sinabi ni Daddy kanina. Amen. Na sinagot din niya. Amen. Ano ang pipiliin mo, life or death? Sabi ng Panginoon, choose life. Amen? Kasi to choose God is choosing life. Amen po? Okay, dito sabi niya dito, how to choose God. Wow. Number 1, giving priority to His Word.
Nasabi natin na, yes, pipiliin ko ang Lord. Kumusta kapatid? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Puro Facebook naman. Oo. Pagising mo sa umaga, instead na Bible ang aatupagin po natin, sinabi na Daddy, cellphone agad. Hanapin mo lagi yung Marites. May bago daw ngayon, Maricon. Mari, confirm. Oo. Ang salita ng Diyos ang magko-confirm. Amen. Hallelujah. Okay, so dapat pagising po natin ng umaga, anong gagawin po natin? Bago ang lahat, ang priority po natin yung Word of God muna. Bago yung sinasabi ng tao, Lord, ano muna ang sinasabi mo? Wow, hallelujah. Hindi na ilagay sa kwan po, pero pwede yung isulat po. Proverbs 4:20-22. Sinabi po dyan, anak, sabi niya, be attentive to my word. Yung word na attentive, merong tatlong ibig sabihin nun. Put my word your top priority. Pangalawa, make my word the final authority. Pag sinabi ng salita ng Diyos, no more question. Okay? Huwag ka na magtatanong kung sino-sino pa. Huwag mo nang tanungin pa na, bawal ba talaga, kasalanan pa talaga magsinungaling? Oo, sinabi ng salita ng Diyos eh. Kasi kung minsan tayo nagtatanong tayo para yung maiba yung sagot. Tayong bagay salita ng Diyos la, kinay. Tapatamulid arom. Dapat, kung ano salita ng Diyos, yun na yung pinali. Amen. Praise God. Pangalawa po ay have time to pray. Dapat meron tayong time. Amen. Kaano man po tayo ka-busy, mga kapatid. Sabi mo lang, ano ba naman yung sasabi mo, Lord, busy ako ngayon. Pero pwede po ba gabayan mo ako? Salamat sa mga pangako mo, hindi mo ako iiwanan ni pababayaan. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang araw na to. Sa pamilya ko, sa aking buhay, di ba? Sa aking business. Kung saan po natin inilalaan, most of our time is our God. Amen. Hallelujah. Kaya pag sinasabi mong Diyos ang Diyos mo, dapat nauuna siya, tapos binibigyan mo siya ng panahon. Amen. Thank you, Lord. Huwag lang kayong manalangin during meal time. Kasi meron akong kaibigan noon sa college, sabi niya, 6 times ako nanalangin every day, sabi sa akin. Oo, grabe ka ah. Oo. Number 1, sabi niya, breakfast. Number 2, merienda. Puro panangan, suwalat uruto manaya. Kaya nung nagkaroon kami ng Bible study sa Yupang, yung student, siya ang pinag-opening prayer ko. Sabi, Lord, thank you for this food. Sabi, ginanong ko, pambihira ka. Sabi ko, nasa Bible study tayo, puro pagkain na nasa isip mo. Kasi doon lang siya nananalangin pag siya po ay kumakain. Huwag naman pong ganon. Kasi ang pananalangin po ay privilege po yan ng pagkipag-usap sa Diyos. Halimbawa ngayon, tatawagin kayo ni Digong, ating presidente, para makipag-usap sa Malacanang. Siguro ipagmamalaki mo sa buong barangay nyo. Bakit po? Kasi that's a very rare privilege to talk with the President one-on-one. Ang nakagagawa lang yan, sina Jessica Soho, ganon. Ikaw naman ordinaryong tao ka lang, pero sinulatan ka ni President Duterte. Sabi niya, Mitch, I want to talk to you in my office. Nako. Malalaman lahat yan ng buo Santa Maria. Tsaka buong San Jacinto, pagmamayabang ni Mitch yan. Tinawag ako ni Presidente para mag-usap lang kami. Ano kaya pag-uusapan namin? Now, prayer God is inviting us, the King of Kings and the Lord of Lords, to have conversation. Amen. Kaya wag ho nating, wag ho nating isi-set aside, maliliitin. Pagkagising natin sa umaga, dapat God-conscious tayo. Amen. Ganyan po yung pagpapasya sa pagpipili sa Panginoon.
pag nananalangin ka, totoo na pinipili mo ang Diyos sa buhay mo. Mga nanay po ha, pagkagising nyo sa umaga, huwag naman kaldero agad. Putang surob kasi ang kapulikar ka may bulasan. Bakit ito? Wala na naman tayong puro lahat. Wala. Tapos, pati may siram daing. Kaya daw maraming mga nanay daing ng daing kasi puro daing ang susira to. Pag inuna ho natin ang Diyos, tandaan po ninyo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay, number 3 po ay by attending life group and church services. Ayan. Tulad ngayon, nandito kayo, maski hindi nyo pa sasabi, talagang pinipili nyo ang Diyos sa buhay nyo. Amen. Kasi yung iba sa inyo dito, baka may nag-invite sa inyo ng birthday, pero inuna mo rito. Opo. Kasi may mga taong pag prayer meeting lang, wala. Pero pag prayer eating, andun. Oo. Ang tawag daw doon, Christian. Hindi Christian. Dahil nabubusog lang. Pag walang pagkain, kayo na lang, sabi niya, busy ako ngayon. Pero pag may pagkain, maski busy yan, maski may module, tapos na, hindi naman naya. Ang tawag doon, Christian, wrong motivation. So, congratulations nyo po, palakpakan po natin ating mga sarili. Sapagkat ipinapakita natin sa araw na ito na we really choose God. Amen. Hallelujah. Number 4, always put God first. Always put Him first in all areas of life. Amen. Lalong-lalo na po sa ating pong finances. Kasi ito po yung number 1 na may kakayanan na kunin ang lugar ng Diyos sa ating puso. Opo. Amen. Kagaya po ng sinasabi niya sa Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart follows. May kwento ako dyan eh. Gusto yung kwento? Oo. Merong isang binaril. Natamaan sa puso. Buhay pa rin. Nagtataka sila, puso na. Tapos binaril ulit sa ulo. Buhay pa rin. Buhay pa rin. Nung last na baril, natamaan sa likod, sa may puwitan. Diyan, bulsa tumanaya, senala may pitaka. Inatoy. Kasi nandun yung puso niya sa pitaka niya eh. Oo, tama ang sinabi ni Jesus, kung nasa ng inyong kayamanan, nandun ang puso nyo. Puso mo. Meron po nangyari sa Bacolod, totoo po ito. Ang kanila po mga magulang ay mga businesswoman. Meron po silang business sa Hong Kong, na iwan ito magkapatid. Nasunog ang bahay po nila. Yung bunso, naiwan yung kanyang singsing na regalo. Di pimawila dabong, may panganay, siyempre pimawila may ading to, pimawila mat. Hindi na sila nakalabas, namatay po silang dalawa. Bakit po? Kasi ang kayamanan nila nandun po sa kwarto na iwan, yung puso nila nandun. Opo, kaya nga po, nakakalungkot po yung mga tanungin mo, ba't ka hindi naka-attend? Kasi po, walang magbabantay sa bahay namin. Tanong, meron ba kayo nabalita ang nagnakaw ng bahay? Maliban lamang kung yung bahay mo nasa truck, yung kubo, pwede yun. Pag kinuha yung truck mo, pati yung bahay mo nakuha. Hindi po, pabayaan nyo lang, hindi mananakaw yung bahay nyo. Yung iba, nung dumami mga kahayupan, hindi yung hayop pala. Wala lang, hindi na maka-attend sa church. Parang yung, sabi niya, Pastor, pag-pray mo nga na mag-alaga ko ng itik. O, di nag-alaga siya ng itik. 500. Tapos, nagdagdag ulit ng 500 kasi maganda pala yung business na ito, sabi niya. Hanggang sa hindi na siya maka-attend sa church. Ang umaattend na lang sa church, yung tithes niya. Pinalitan niya yung Malakay chapter 3. Diba ang sabi doon, dalhin mo ang iyong ikapo,
ang ginawa niya, ipinadala ang kanyang ikapo. So huwag niyo ipapadala ang inyong ikapo, dalhin ninyo kasi mas mahalaga kayo kaysa sa ikapo niyo. Amen. Nung 2,000 na yung kanyang itik, hindi na siya makadalo. Kasi ang dami na. Ngayon, isang gabi, na naginip siya, nag-rapture. Lahat ng mga kapatiran sa simbahan, umakyat na sa langit, siya naiwan. Sabi niya, Lord, sabi niya, bakit ako naiwan? Nagsalita ang Lord daw sa langit, sabi niya, anak, walang mag-aalaga sa itik mo. Ito pag lumalaki yung blessings niyo, dapat lalong sisibagin kayo. Amen. Wow. Kasi mayroong pong verse sa Bible na kapag daw ang kayamanan daw kuminsan, tinutubuan niya ng pakpak. Pag natubo na yung pakpak, lilipat na, sasabi niya, bye-bye. Wala na, wala ka ng kayamanan. Kaya nga po, habang lumalaki ang kayamanan mo, dapat lumalaki ang pagmamahal mo sa Lord. Amen. Walang makakaagaw kasi nga, money is the only one that has the power to take the God in your heart. Nasa kung ano yan, Luke 16, I think 13 and 14. Sabi doon, you cannot serve God and money at the same time. At saka malalaman mo ang tamang ugali ng tao sa pamamagitan ng pera. Oo. Di ba, kung minsan, sa bahay nga lang, 10 piso lang, isang taon na kayong hindi nag-uusap. Doon sa palengke, 5 piso lang na sukli, nakipag-away ka na. Huwag naman ganon. Pera lang yan. Mas mahalaga ang relasyon kaysa pera. Amen. Thank you, Lord. Kaya pala sinabi ng Biblia na you cannot serve God and money at the same time. Why? Because money has the power to take the place of God in our hearts. Where our treasure is, there your heart follow. Kaya wag naman sanang ang pera, ang kayamanan natin ay nasa lupang ito. Kasi whether we like it or not, lahat ng bagay sa mundong ito ay walang katiyakan. It's all uncertainty. Isa lamang ang nakatitiyak, ang Diyos. Kapag nasa sayo ang Diyos sa buhay mo, nakatitiyak ka na ikaw ay mayroong kaligtasan sa kinabukasan. Amen. Especially ngayon. Tingnan niyo po, salamat sa Lord. Tingnan mo yung katabi mo, nakaligtas sa pandemic. Ako po, talagang dalawa ang kalabang ko, pandemic at saka yung high blood. Pero salamat sa Lord, nakaligtas po ako. Amen. Thank you. So, meron pang plano ang Diyos. Amen. Kaya yung katabi mo, buhay pa yan, may plano pa ang Diyos yan. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Another verse po is Matthew 6 verse 33. Seek Him first and everything will be added. Amen. Hallelujah. And then number 5 is by serving others. Basahin ko po sa John 21 verse 15 to 17. Ang sabi niya, where they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Verse 16, again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Then verse 17, the third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Amen. May ilang mga scholars na nagsasabi na kaya 3 beses tinanong ni Lord yon kasi 3 beses na dininay ni Peter si Jesus. So parang na-erase yung pagdi-deny niya nung tinanong siya ni Jesus. Yung feed my sheep, take care of my sheep. Ibig sabihin noon,
kailangan po tayong tumugon sa pangangailangan ng iba. Huwag naman tayong laging nakatuon sa ating pangangailangan. Okay? Yung kapitbahay mo, pamisa-misa naman, bigyan mo siya ng pariguan mo. Yung paborito niya, baka mamaya, kalabang ko ba yay ko to? Lodang ko lang. Hindi mo may tara may nabalabay ito, si Kato Iter tayo. Amen. Thank you, Lord. Because choosing God means serving others. Amen. Sabi nga minsan ni Jesus, anuman ang ginawa nyo sa maliit kong kapatid na ito, ginawa nyo sa akin. So lahat pala ng ginagawa natin sa kapwa natin, ginagawa natin sa Lord yan. Next po ay meron pong question dito. Sabi po niya, why do we need to choose God? Amen. Hallelujah. Number 1 is choosing God is choosing His will. Pag pinili mo po ang Panginoon Diyos, pinipili mo ang kanyang kalooban. At magagawa lang natin kapag ginawa natin ang kalooban ng Diyos parang pagkain. Sino po dito ang umaayaw sa pagkain? Ni mamaya mayroon yatang, ayaw ko mayroong libreng pagkain. O may bayad. Ay, libre daw, libre. Yan, okay. So, sabi nga ni Jesus, minsan, kasi iniwan siya ng mga disciple, tapos pag uwi nila, mayroon siyang kinakausap na babae. Tapos sabi ng mga disciple, sabi niya, Lord, kain na tayo. Sabi niya, meron akong pagkain na hindi nyo alam. Sabi ng mga disciples, sino kaya nagbigay ng pagkain sa kanya? Tapos sinabi niya, ang pagkain ko ay ang tuparin ng kalooban ng Diyos. Kapag pinahalagahan mo ang kalooban ng Diyos sa tulad ng pagkain mo, talaga matutupad mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Salamat po sa Panginoon. Me and Mami Telma, we really choose God in our lives. I choose God more than my career, more than my profession. Kasi nung mag-graduate po ako sa college bilang isang architect, immediately mayroong offer sa akin, fly now, pay later. Napakagandang offer yun kasi walang bayad, babayaran ko na lang pag nagtrabaho na ako. Napakaganda po ang sweldo noon sa Saudi pa. Ang junior architect katulad ko, magsisimula ako ng $3,000. Pero alam ko na tinatawag ko ng Diyos na magpastor. Kaya mas pinili ko ang pagpapastor, yung calling ng Lord, yung will niya, kaysa sa pagkain, kaysa sa trabaho. Kaya sana po, gaano kaganda ang i-offer ng mundo sa atin, please, don't reject God. Choose Him because He is the best choice. Amen. Siya ho pinakamaganda na mapipili ng isang tao. Example po si Paul. Si Paul po, talagang siya po ay professional. Actually, he is sa profession niya ngayon. He is a lawyer by profession. And yet, kinumpara niya lahat ng kanya po mga achievement. Lahat daw ay kasing tulad lang ng, alam nyo yung tahi ng kalabaw na natuyo na. I consider it dung, sabi niya. And I lost everything just to know Christ. Grabe, Gaano man po kalaki ang i-offer ni Satanas sa inyo, don't choose that. Choose God. Because God is the highest and the best choice ng tao. Pwedeng piliin ng tao. Ano mang offer ang i-offer sa inyo ng kaaway, please, choose God pa rin. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Kanya mata.
Para kay Jesus, ang paggawa ng kalooban ng Diyos ay parang pagkain yan, na pinakamalaga sa buhay ng tao. Pag hindi ka kumain, siyempre mamamatay ka. Ganun po. Hindi natin kayang mabuhay na wala ang Diyos. Amen? Kaya talagang piliin natin talaga ang Diyos. Amen? Amen. Ako, meron po akong testimony. Kasi ako po yung unang-una po na naligtas sa aming tahanan. At syempre, noong panahon po namin, hindi pa masyadong marami ang mga Christian. Dito nga sa Manawag ko, konti lang po kami. Wala pang church dito, doon pa sa Dagupan. Doon po kami umaatin. Isang bus kami yan, kasama namin si Daddy. Lahat ng nakasakay sa bus, papamasahihan niya. Ang pamasahe namin, piso, hanggang Dagupan. Isang bus yan, piso isa. So, noon, ang katumbas ng piso ay marami na po. Kasi mga sentimo-sentimo lang, makakabili ka na ng pagkain mo. So, alam po ninyo, dumating po yung time na sabi ng magulang ko, anong gusto mo? Ipagpatuloy mong pag-aaral mo o aatin ka dyan? Ang mahirap din yun, di ba? Yung mga ibang kasama ko, pinili nila pag-aaral, pero hindi sila, natuloy na nakakapag-aral. Ako, pinili ko ang Diyos, pero nagpatuloy ako sa pag-aaral. Amen? Alam po, sa totoo lang, yung handa kang pipiliin ang Diyos. Minsan natatakot tayo, di ba? Pero alam mo, pag pinili mo ang Diyos, kasama mo, kapatid. Hindi ka niya iiwanan. Yung desire mo sa puso mo ay lalong mangyayari. Amen? Takot na takot ako noon na mag-asawa. Kasi nga, doon sa kapitbahay namin, talagang ang mga asawang babae, binubugbog kung anong ginagawa. Sabi ko, ganyan ba pag mag-asawa ako? Hindi Pero alam po ninyo, nung pinili ko si Lord, praise God, binigyan po ako ng napakabait na asawa. Amen. Hallelujah. Wala po akong masasabi po kay Daddy Bishop. Amen. Kung minsan, parang ako na yung di ba? Ako na yata yung mas matapang sa kanya. Maski ako yung may kasalanan, siya yung humihingi ng sorry. Sabi ko, bakit ganyan ka? Sabi ko, kasi alam mo, pag mahal mo ang Panginoon, lahat mamahalin mo. Pero dumating yung time na sabi ko, sobra na ako. Kaya ako din ang humihingi ng sorry. Amen? So mga mga kapatid natin sa Panginoon, praise God, piliin po natin ang Diyos. Amen? Piliin natin ang kanyang kalooban. Amen? At lahat ng bagay, idadagdag na lang sa atin. Okay, number 2 is choosing God is choosing His calling. Kaya nga po yung testimony ko po kanina na mas pinili ko po yung aking katawagan bilang pastor. Sabi ng mga classmate ko na ang bagal kala mo, kanda. Kasi yung ibang mga classmate ko, nandun na sila sa Makati, nandun na sila matataas sa mga yung malalaking kumpanya. Pero pag nagkita kami, pag tinanong ako, pastor, sabi ko, pastor ka rin, pastor ka pa rin. Oo, sabi ko kasi ito ang pinakamataas na calling. Sabi ko nga pag may umatid sa akin na mayor, governor, pag sinabi kong tumayo tayo, tatayo sila. Pag nagkasal ako, susunod sila Pag sinabi kong upo tayo, upo sila. Saka, sabi ko sa kanila, nakarating na ba kayo sa Amerika? Sabi ko, hindi pa. Di talo ko kayo. Ako, sabi ko, 5 beses na ako pumunta sa Amerika. Hindi ako nagtrabaho. Sabi ko, tourist. Kaya, lahat ng opportunities nasa Lord. Amen. Pag pinili mo si Lord, baka yung mga lugar na hindi mo pa napupunta sa buhay mo, mapupuntahan mo. Yes, I could never imagine that I can go to the US. Parang fulfilled ka na rin pag nakapunta ka sa
Especially yung nakikita mo sa pelikula, ito pala ang New York, sabi ko. Maya-maya ito umangat. Na-discover ko, sa Amerika pala, ang daming Amerikano. Sabi ko, ang dami palang Amerikano dito. So, hindi lang yon, pati dito sa ating bansa, halos nalibot ko na po ang buong Pilipinas. Why? Because serving God and choosing God is a unlimited opportunity. Pangarap ko lang yung makasakay ng eroplano. Sabi ko, yung makikita ko yung mga eroplanong dumadaan. Sabi ko, minsan masasakay ako sa inyo. O nakasakay na po ako. Sa Amerika, lahat na yata ng uri ng airplane. 737, 747, 757, nasakyan ko po. Ang hindi lang yung private jet. Susunod na yun ang sasakyan ko. Oo. Amen. Praise God. Sinong gusto yon? Amen. So choosing God is choosing His calling. Meron tayong verse dito, Mark 10, verse 17 to 23. Babasahin ko po. As Jesus started in His way, a man ran up to Him and fell on his knees before Him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Eternal life. Why do you call me good? Sabi ni Jesus. Jesus answered, no one is good except God alone. Verse 19, you know the commandment, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud, honor your father and mother. Verse 20, teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. Verse 21, Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said. Go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. And this man face fell. He went away sad, because he had great wealth. Jesus looked around and said to this disciple, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Sayang, isang hakbang na lang, langit na. Pero ang pinili niya yung kayamanan niya instead na si Lord. So please, wag na wag ko nating itatanggi si Lord. Don't reject the Lord. Amen. May isang parable sa Bible pa na tinawag na pearl of the great price. Yung isang magsasaka, nagsasaka siya, tama-tama, nakita niya yung isang napakalaking perlas na may napakalaking value. Ang ginawa niya, umuwi siya, binenta niya lahat para lamang bilhin yung lupain na yun. Bakit nandun yung Ganon din po si Lord, katulad siya ng ganon. Si Paul, parang inano niya lahat ng bagay, makamtan lang niya ang Panginoon. Pero what is Paul now? And where is Paul now? He's in heaven, and he wrote almost 2/3 of the scripture. Bakit? Mas pinili niya ang Diyos. So mga young people, pag pinagpipili kayo ng inyong mga magulang, piliin nyo ang Diyos. Pero siyempre, balikan nyo sila. Si Mami, binalikan niya ang magulang. Di niya pati ako rin. Actually, ako po, nakaready na po yung aking bagpak. No iba ka may atag ko ng saman, tipilian mo, si Jesus, untun da kayo panaral mo o manaral ka, untun da ka si Jesus. Ay, kakamayan ko kagad ng tatay ko, tay, matagal ko nang hinintayan sa inyo. Bye-bye. Pero nakita ko, pag hindi ka pala takot na iwan ng mga magulang mo, takot din si Satanas sa tistingin ka ng ganon. Yung mga natatakot na mga kabats ko na pinili na mga magulang nila, hanggang ngayon hindi pa ligtas yung mga magulang nila. But once we choose God, more than our parents, huwag kayong mag-alala, ang Diyos ang magliligtas sa mga parents natin. Amen. Hallelujah. May oras pa ba kami? Tapos na ako, Mami, nandun, Yan, Ayan, 10 minutes na 100 lang. minutes na lang. Ay, 10 minutes pa lang. Number 3 is choosing God means choosing life. Tulad po ng binasa ko kanina, yung text natin,
Amen. Na God is life. When we choose God, we choose life because God is life. Amen? Sa Deuteronomy 30 verse 15 to 20 po yan. Sa John chapter 6, mayroong 3 uri ng tagasunod ng Lord yan. Yung una, sumusunod dahil may himala. Yung pangalawa, sumusunod dahil may pagkain. Yung pangatlo, sabi ni Jesus sa kanila, kayo mga alagad, alis din ba kayo? Sabi ni Jesus, Lord, to whom shall we go? You have the word of eternal life. Ibig sabihin, sumusunod ang mga disciples because of eternal value. So, wag lang sana tayong susunod sa Panginoon at pipiliin ng Diyos dahil sa mga pagpapala. Paano kung wala ka ng blessings, hindi ka nasusunod? Tama po. Pero, whether we like it or not, when we choose God, blessings will follow us. Napatunayan na ho namin yan. Number 5 na si Daddy. Choosing God is choosing the best choice. Amen. Number 4, choosing God is choosing eternal value and blessing. Okay, hanggang ano lang po ito. Hanggang number 5 lang. Okay, so nasa last na po tayo. Then Jesus turned to the 12 and asked, are you also going to live? Verse 68, Simon Peter replied, Lord, to whom would we go? You have the word that give eternal life. Mas pipiliin po natin dapat ang eternal value kaysa sa mga temporary lamang na value. Bakit po? Kasi whether we like it or not, matatapos po ang buhay sa mundong ito. Pagkatapos ng buhay na ito, mayroon pa pong isang buhay. Yun po yung buhay talaga na totoo, nakasama na natin ang Panginoon. Sana po mas piliin natin yun kaysa Amen. buhay dito. Praise God. Tapos na rin ako, Mami. Tapos na rin. Tapos na tayo. Praise God. Hallelujah. So, uulitin lang po natin para Ayan. Balikan po natin. Why do we need to choose God? Number 1, choosing God is choosing His will. Amen. Choosing God is choosing His calling. Number 3, choosing God means choosing life. And then number 4, choosing God is choosing eternal value and blessing. And then number 5, choosing God is choosing the best choice. Amen. So praise God. Sana po sa umagang ito ay marami po tayong natutunan. Amen. Ang gagawin po natin ay lahat po sana ng natutunan po natin ay ipamuhay po natin. Amen. Sasabihin ko sa inyo, hindi po natin pagsisisihan. Amen. Meron po kaming copy dito. Ibibigay namin kung gusto po ninyo. Amen. Hindi ko alam kung paano mangyayari. Pero mas maganda po, magkaroon po kayo ng copy at meron din po sa po natin, sa online po natin. At sa mga online viewers pala natin, magandang umaga sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga online viewers, nakalimutan po natin pero hindi ibig sabihin nakalimutan na po kayo. Thank you for viewing today. Choose God. Sabihin natin, choose God. Amen. Ayan, so palabakan mo natin ang ating pong singer